Dapat nang malaman ni na Yang Guang at Yang Xiao na tinupad niya ang kanyang pangako. Sa gitna ng pagbagsak, nakita ni Davinet na may tubig sa ibaba. Doon siya bumagsak. Sa ilalim ng tubig ay may lupa pala. Nauna nang bumagsak si Muhi at nakahandusay na sa ilalim. Agad na sinunggaban ni Hongya ang balikat ng kanyang asawa at iniligtas siya. Si Muhi ay bumagsak mula sa napakataas at dugo ang tumulo mula sa kanyang bibig. Sinabi ni Davinet na swerte talaga siya na may ganoong asawa. Walang tumulong kay Muhi. Ni hindi inakala ni Davinet na may ganitong lihim na espasyo sa ilalim ng spiritual spring. Posibleng may nakatagong bagay rito, dapat ba niyang siya satin? Lumapit sila kay Muhi na nakahiga at hindi gumagalaw. Sinuri ni Davinet ang kalagayan nito, wala na itong senyales ng buhay. Ipinagpag ni Davinet ang konsensya at dinukot ang mga laman ng bulsa ni Muhi, iniisip na mas mabuting iwanan niyang payapa ang mundong ito. May dala itong mga spirit stone na hindi na niya kakailanganin. Tumingin-tingin si Hongya at sinabing napakalakas ng madilim na enerhiya sa lugar. Malamang ay may pugad ng mga demonyo sa malapit. Nagbiro si Davinet, kung kasing ganda mo sila, hindi ako tututol. Agad siyang sinita ni Hongya, huwag na huwag niyang isipin yon. Ito ay demonic realm, tirahan ng pinakamapanganib at pinakamalalakas na demonyo. Nangako si Davinet na hindi na mag-isip ng ibang babae. Nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin ng demonic realm at bakit galit na galit si Hongya. Ipinaliwanag ng babae na ito ay isang masamang teritoryo na pabor sa mga demonyo. Sumagot si Davinet, ibig sabihin, sinalakay natin ang bahay ng mga demonyo. Biglang may narinig silang tawa sa unahan. Binalaan ni Hongya na kailangan ang matinding pag-ingat. May isang bagay na tumalon-talon at bumagsak sa paanan ni Davinet, isang bola. Nagulat siya. Saan ito galing? Paglitaw ng bola, dalawang nag-aapoy na nilalang ang sumulpot at inutusan siyang turuan silang maglaro ng soccer. Kung hindi, wawasakin daw nila siya. Lumabas ang abiso ng sistema at nag-alok ng 3 pagpipilian. Ibalik ang bola at makipaglaro ng maayos. Tumanggi at galitin ang dalawa. Sirain ang isa at maging kaaway ng lahat ng demonyo. Pinili ni Davinet ang pakikipaglaro ng maayos. Sinipa niya ang bola ng buong lakas at sinabing saluhin nila ito. Ngunit tumama ang bola sa ulo ng isa sa mga demonyo at bumagsak ito. Malamig na sinabi ni Davinet, strike. Sumigaw ang natitirang demonyo na nasawi ang ikalawa. Pagkatapos ay malakas itong sumigaw, inaalerto ang iba, may taong sumalakay sa kanilang teritoryo at pumatay ng isa sa kanila. Binalaan ni Hongya si Davinet, tumatawag na ito ng tulong, kailangan na nilang umalis. Ngunit mumiti si Davinet at sinabing ayon ito sa plano. Halos ganap na niyang na-absorb ang bone cleansing pill. Hindi ba't perpektong pagkakataon ito para tapusin na? Mula sa dilim, lumitaw ang mga armadong demonyo. Galit nilang tinanong kung sino ang naglakas loob na saktan ang kanilang kamag-anak. Kalmadong sumagot si Davinet, siya ang may sala, at naghihintay siya ng kanilang paghihiganti. Sumigaw ang isang demonyo, ngayon, winasak ng taong ito ang ikalawa, kaya kailangan natin siyang tapusin. Maghanda kayong lahat. Sabay-sabay na sumugod ang mga armadong demonyo sa bida, sumisigaw na maghihiganti sila, wawasakin siya, at pagkatapos ay kakainin pa siya. Tahimik lang na nanonood si Hongya habang binubugbog ng mga demonyo ang kanyang asawa. Napansin siya ng mga demonyo at sinabi nilang kakampi siya ng lalaki, ngunit dahil hindi siya nakikialam, maaari raw nilang ipagpatuloy. Nakahiga si Davinet sa damuhan, kalmado, at sinabihan ang mga demonyo na huwag tumigil, gaano pa ba katagal ang hihintayin natin? Inakala ng mga demonyo na may kakaibang kapangyarihan ang lalaking ito. Kailangan natin siyang kainin ng buhay, sigaw nila. Ngunit napaisip si Davinet na baka hindi na ito umaayon sa plano. Hindi sumang-ayon si Hongya. Kapag nagpatuloy ito, mamamatay ang asawa ko. Kailangan na nating tumulong, desisyon niya. Bigla niyang nakita ang isang matinding liwanag. Naramdaman niya na nakapag-breakthrough na si Davinet. Tumayo ang binata ng tuwid at buong tapang na idineklara, sa wakas. Ako na ang may-ari ng S-rank na katawan. Sinabihan niya si Hongya na sumama sa laban, oras na para lipulin ang lahat ng demonyo. Tumango ang babae at inactivate ang kanyang dambuhalang gunting. Binati niya ang kanyang mahal sa pagkagising ng S-rank body. Sinabi ni Davinet na nagbunga ang lahat ng combat trials. Ang S-rank na katawan ay may pambihirang sensitivity.
Kapag ginagamit niya ang lakas nito, ramdam niya ang nag-aapoy na init na dumadaloy sa bawat ugat at channel ng kanyang katawan, parang muling isinilang mula sa abo, gaya ng isang phoenix. Nakaramdam siya ng kakaiba. Ano ito? Parang may isang presensya na bumabalot sa kanyang katawan. Biglang hinawakan ni Hongya ang kanyang kamay at sinabing kailangan na nilang umalis. Ito ang aura ng isang high-class demon. Posibleng isang demon king, babala niya. Idinagdag pa niyang ilalabas muna niya ang kanyang asawa at saka siya babalik sa spiritual world. Nakabalik si Tawenan. Napansin ni Fatso na sobrang swerte ng binata. Napansin din ni Tanglin na malaki ang ipinagbago ng kanyang katawan. Bigla siyang sumigaw kay Xiangtian na ilabas agad si Garinen, siya na raw ang bahala sa mga nangyayari rito. Nagulat si Kawenan. Bakit biglang naging seryoso ang guro? Anong klaseng demonyo ang naroon? Maya-maya, nakaupo na siya sa sofa, nagbabasa ng balita sa kanyang smartphone. Sa gilid, si Hongya ay naglilinis, hawak ang mop at paikot-ikot sa silid. Nalaman niya na hindi natagpuan ang bangkay ni Muhi. Sa demonic realm, kinain na siya ng mga demonyo. May dumating na mensahe mula kay Fatso. Dahil sa pansamantalang pagsasara ng spiritual source, nagpa siya ang akademya na bayaran ang lahat ng estudyante. Ang bawat kalahok ay makakatanggap ng isang spiritual jasper, kaya kailangan daw itong kunin agad. Nagulat si Kawenan. Ano naman yon? Ipinaliwanag ni Hongya na ang spiritual jasper ay ang energy core ng mga demonyo, dito naiipon ang kanilang espiritual na lakas. Tinawag itong jasper dahil sa anyo at kinang nito. Kapag namatay ang isang demonyo, may posibilidad na mag-iwan ito ng spiritual jasper. Ang kalidad nito ay nakadepende sa antas ng cultivation ng demonyo. Kapag nakuha ang jasper, maaaring iproseso ng mga mandirigma ang espiritual na enerhiyang nakaimbak dito. Sa ilang pagkakataon, may mga cultivator pang nagigising ang bagong superpower. Napabulala si Terenen, kung ganoon kaangas ang bagay na yan, sino ang tatanggi? Tinanong pa niya kung may jasper ba ang kanyang asawa at kung pwede niya itong hawakan para makita kung saan ito nakatago. Nagtanong din siya kung kailan hahatiin ang mga nasamsam. Sumagot si Hongya na kapag dumating ang tamang oras, sa kanila pag-uusapan iyon. Nairita ang dilaw na ferret. Para sa kanya, wala raw ginawa ang dalawang ito kundi mag-usap buong araw. Maya-maya, dinalhan siya ni Dawinen ng sabaw ng manok. Hindi makapaniwala ang hayop, nagbago na raw ba talaga ang lalaking ito at pakakainin siya. May kakaiba rito. Sinabi ni Dawinen na yon ang kanyang pasasalamat. Kung hindi raw siya binalaan ng dilaw na ferret tungkol kay Yang Xiao, malamang ay masama ang naging kahihinatnan. Nagreklamo si Dawinen na masakit ang likod niya. Nangako ang kanyang asawa na imamasaje siya mamaya sa gabi. Napailing ang ferret, ibang-iba talaga ang lalaking ito sa iba. Madalas daw siyang bugbugin at pahirapan ni Yang Guang. Walang hiyaman ito, mabuti pa rin ang puso na pagdesisyonan ng ferret. Samantala, sa opisina ng mga elder, hindi maunawaan ng matanda kung bakit buhay pa rin si Lin Chu. Sinabi ng kanyang apo na kailangan na talaga nilang kumilos, magpadala ng mas malakas na tao. Ngunit binalaan sila ni Yang Guang na huwag magpadalos-dalos. May darating pa raw na pagkakataon. Kailangan lang nilang maghintay. Pagsapit ng tanghali, nagtungo ang mga estudyante sa treasury upang kunin ang kanilang spiritual jasper. May isang bantay doon na tinatawag ng lahat na matandang gwardiya. Biro ni Dawinen, mas bagay raw siyang tawaging Master Old Man. Bahagyang binuksan ng matanda ang kanyang mga mata at tiningnan si Kawenan. Nanginig ang buong katawan ng binata, parang espiritual na presyon ang bumalot sa kanya. Inutusan ng matanda ang lahat na sumunod. Dinala sila sa imbakan ng spiritual jasper. Ang mga kahon ay napakalakas at may selyong spell. Halos imposibleng buksan gamit ang hubad na kamay. Ginagamit din ang mga ito bilang pagsubok ng lakas. Sinabi ng matanda na maaari na silang magsimula. Bahala na ang bawat isa kung paano bubuksan ang kahon. Ang pinakasimpleng paraan ay brute force, kaya iyon ang unang sinubukan ng mga estudyante. Ngunit walang nangyari. Bakit ayaw bumukas? Nainis si Fatso at nagreklamo na basura ang nakuha niyang jasper. Sinabi ni Dawinen na kung kaya niyang buksan iyon, ibig sabihin ay malakas talaga siya. Habang nag-iisip kung alin ang pipiliin, nakaramdam si Dawinen ng pamilyar na sensasyon, parang noong lottery sa dati niyang mundo. Biglang lumitaw ang system task.
Kailangan niyang pumili ng isa sa tatlong opsyon. Isa, huwag umagaw ng atensyon at buksan ang kahon sa normal na paraan. Dalawa, hardcore opening, basagin mismo ang kahon. Tatlo, magpanggap na baguhan at humingi ng tulong sa iba. Ngumiti si Kavenan. Susubukan niya ang kanyang swerte. At ang kanyang lakas. Nagpakawala si Karenin ng isang malakas na suntok at agad natapos ang gawain. Napanganga si Fatso at sinabing sobrang lakas ni Lin Yi, karapat-dapat daw siyang tawaging Renin the Destroyer. Nagulat ang matandang tagapagbantay. Paano nagawa ng binata yon? Kalmadong sagot ni Davinen, sinabi raw ng matanda na kailangang buksan ang kahon, pero hindi naman niya tinukoy kung paano. Kaya binuksan niya ito gamit ang sariling kamay. Ipinagpatuloy ni Davinen ang pamamaraang iyon para maghanap ng mas angkop na spiritual jasper. Ngunit pawang karaniwan lang ang kanyang nakukuha. Dahil dito, napagpasyahan ng ibang estudyante na huwag nang mag-aksaya ng oras at sumabak na rin. Pinatigil ng matanda ang binata at inutusan siyang sumunod. Dinala niya si Tabaynan sa ibang silid. Doon ipinaliwanag na hindi na kailangang makipagsiksikan pa si Darinen, dapat siyang pumili ng isang karapat-dapat na spiritual jasper mula sa koleksyon ng mga bihira. Ang mga kahon sa labas ay para na raw sa iba. Ang ganitong lakas at talento ay dapat bigyan ng insentibo, kaya bilang eksepsyon, maaari siyang pumili ng isa. Biglang narinig ni Davinin ang boses ni Hongya sa kanyang isipan. Sinabi ng babae na maganda ang pulang spiritual jade, ito raw ay jade ng isang flaming demon. Kahit frank lamang, kakaunti man ang espiritual na enerhiya, bihira ito at kayang gumising ng potensyal, nagbibigay daan para makontrol ang elemento ng apoy. Idinagdag ni Hongya na kahit srank na ang katawan ni Davinen, hindi pa ganap na nahahayag ang kanyang kakayahan. Sa ngayon, perpekto ang jasper na yon para sa kanya. Tumango ang bantay at sinabing alam ng binata ang kanyang ginagawa. Kahit mababa ang ranggo, malaki ang naidaragdag nitong potensyal. Sa isip ng matanda, hindi nakapagtataka, anak siya ni Lin Yuan. May magandang pakiramdam siya tungkol sa binata. Lumabas ang abiso ng sistema. Spiritual jasper detected. I-absorb ba ang enerhiya? Hindi inakalang kaya ng sistema yon, ngunit pinayagan ni Davinen. Matagumpay ang proseso. Ang kakayahan Chiu ay umunlad patungo sa fire direction, at na-unlock ang karagdagang skill, Flaming Fist. Napangiti si Kavenan. Tama ang asawa niya, isang tunay na kayamanan ito. Nagulat ang matanda. Talaga bang direktang na-absorb ng binata ang enerhiya ng spiritual jasper? Naramdaman ni Davinen na nagising ang elemento ng apoy dahil sa impluensya ng kanyang mga kakayahan. Kailangan niyang i-unlock ang skill sa kaliwang kamay agad. Nagulat ang bantay. Saan galing ang ganitong kakayahan? Na-activate ang ability enhancement effects. Sa isip ni Davinen, ngayon pa lang siya tunay na astig, lampas sa normal. Sa wakas, na-unlock niya ang kakayahan ng kaliwang kamay. Gayunman, hindi pa kumpleto ang buong anyo ng Chiu. Kailangan pa niyang magpursige. Sa isip ng matanda, si Gavinen ang tunay na tagapagmana ni Lin Yuan. Makakahinga ng maluwag ang akademya, may dakilang hinaharap ang naghihintay. Biglang pumasok si Fatso at nagsabing may problema. Kailangang humanap ng alternatibong labasan para sa agarang pagtakas. Dumating ang mga tagahanga ni Mo Qingcheng upang harapin ang binata. Napangiti si Gavinen sa isip, wala nang hihigit pa rito. Idinagdag ni Fatso na naroon mismo ang leader ng Breeze Fans, ang kilalang pinakamalakas na bully ng akademya. Mas mabuting mag-ingat. Ngunit kalmado si Gavinen, kakakuha lang niya ng bagong skill, at ito raw ang pinakamagandang pagkakataon para subukan ito. Sumigaw ang isa sa labas at inutusan si Gavinen na lumabas agad at umalis sa akademya. Walang takot na lumabas si Gavinen sa pintuan at tinanong kung sino ang namumuno sa kanila. Sinabihan siya ng leader na mag-ingat sa pananalita, hindi niya raw alam kung sino ang kalaban niya. Bakit daw siya naglakas loob na umamin sa kanilang diyosa? Sinagot ni Davinen na sawa na siya sa usapan. Kung gusto raw nilang umatake, simulan na nila. Inactivate ng leader ang Giganopicus ability at sumugod, pinakawalan ang malalakas na suntok. Hindi man lang umiwas si Davinen, hinawakan lang niya ang kamao ng kalaban at pinawalang bisa ang atake. Ganito rin ang ginawa niya sa bawat sumubok lumapit. May isang umatake na nag-activate ng Call of the Cannon, ngunit wala itong naging epekto. Napailing si Davinen, hindi na siya pwedeng magsayang ng enerhiya.
Naisip pa niya, Italian cannon ba to o Armstrong cannon? Napagtanto niya, hindi talaga ito mga ordinaryong tagahanga. Nararamdaman niya ang pinagsamang firepower ng mga kalaban. Oras na para tikman nila ang bago kong kakayahan, bulong niya. Sumugod si Kavinan patungo sa kanyon at inactivate ang Flaming Fist. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Nang humupa ang usok, tulala ang lahat. Ang mga umatake ay hindi makapaniwala, akala nila sira ang kakayahan ng lalaking ito. Kanina lang, nagmamakaawa siyang mabugbog at ngayon, tila ibang tao na siya. May nagtanong kung paano niya nagawang baguhin ang direksyon ng atake at kung pinagbigyan niya ba sila. Sa isip ni Davinen, aksidente lang talaga ang pagmintis. Malamig niyang sinabi, hindi inaalala ng dakilang tao ang mga kasalanan ng mga langgam. Sa pagkakataong ito, pinalaya niya sila, ngunit dapat nilang tandaan ang aral. Kapag muli silang nangialam, iyon na ang huling gagawin nila sa buhay. Napansin ni Fatso na hindi biro ang lakas na ipinakita ni Davinen. Malamang daw ay mataas ang ranggo ng Spirit Jade na nakuha niya. Sumagot si Davinen na ordinaryong Frank lang iyon, mahina pa, at kailangan pa niyang magsanay. Sa isip ng bantay, nakahanap si Tanglin ng tunay na karapat-dapat na disipulo. Sa hinaharap, tiyak na malaki ang magiging silbi ng binatang ito. Samantala, sa isang bahay, nakatingin ang nakababatang kapatid ni Davinen at naisip na sobrang abala na ng kuya niya, paminsan-minsan na lang magsulat. Mabuti na lang at nakuha niya ang address ng kuya mula sa akademya. Sa wakas, makikita na rin niya ito. Naglibot siya sa bahay at napagtantong wala pa ang kuya niya. Napagdesisyonan niyang maghintay sa loob, tiyak na magugulat ito pag-uwi. Ngunit napansin siya ng dilaw na ferret. Mariin itong sinabihan ang dalaga na umalis, kung hindi ay hindi ito magiging magiliw. Naisip ng dilaw na ferret, may mali rito. Bakit bigla kong pinoprotektahan ang bahay ni Linyi? Ako ang dakilang dilaw na santo. Lumapit si Linshi at sinabi nitong ang cute raw ng maliit na aso. Agad nagprotesta ang ferret, siya ang dakilang dilaw na santo, at hindi raw siya titingin sa edad nito. Akala ba nito ay madali siyang maluloko? Biglang may isang dambuhalang oso na lumitaw sa itaas ng dalaga at malamig na nagtanong, naglakas loob bang sumagot ang munting asong ito? Ramdam ng ferret ang nakakagimbal na presyon, tiyak na level ng Demon King ang babae. Mabilis itong tumahol at nagsabing aso nga siya. Masayang sinabi ni Linshi na gusto niya itong haplusin. Kinagabihan, umuwi si Karinen at nagulat na bukas ang pinto. Sinabi ni Hongya na nakakaramdam siya ng malakas na aura at kailangan nilang mag-ingat. Nagtago si Linshi at ang dilaw na ferret sa likod ng sofa. Sa isip ng dalaga, magugulat ang kuya niya pag nakita siya. Samantala, iniisip ng ferret na hindi makakaligtas si Lin-Yi, nasa loob daw ng bahay ang nakakatakot na Demon Queen. Hinanap ni Davinen ang paligid ngunit walang makita. Nagtaka siya at inisip na baka nakalimutan lang niyang isara ang pinto bago umalis. Biglang tumalon si Linshi mula sa taguan at yumakap sa kanya. Nagulat si Davinen, saan siya galing? Sagot ng dalaga, nakalimutan daw siya ng kuya niya kaya siya na mismo ang pumunta. Napagtanto ni Hongya na kapatid ni Davinen ang dalaga, wala nang dapat ipag-alala. Sinabi ni Davinen na nagpakalakas siya para maprotektahan ang kapatid. Nagulat ang ferret, kapatid pala ni Lin-Yi ang Demon Queen. Ipinahayag ni Davinen na sasali siya sa Superpowers Department para lumaban sa kasamaan kasama ang kanyang nakatatandang kapatid. May ibinalitang mabuting balita si Linshi, nag-apply siya ng homeschooling at tinulungan ng ate niya sa papeles. Ngayon, pwede na siyang tumira kasama ang kuya at mag-aral sa bahay. Tuwang-tuwa si Garinan. Ibig sabihin, dito natitira si Linshi. Napaisip siya, baka magbago ang masasayang araw nila ng kanyang magandang asawa. Para sa ferret, nakakatawa ito, talaga bang maninirahan dito ang mga demonyo? Binuhat ni Linshi ang dilaw na ferret at sinabing sobrang cute nito. Naisip ni Davinen na hindi na magiging madali ang buhay ng ferret. Napansin ni Linshi na napakalinis ng bahay, nagugulat siya. Naglilinis ba ang kuya ko? Parang hindi siya yon. Nagtanong pa siya kung may dinadalang babae ang kuya niya, kung sino ang kasama niya, at kung tumutulong ba sila sa gawaing bahay. Mariing itinanggi ni Davinen, puro cultivation lang daw ang inaatupag niya at wala siyang oras sa ganoon. Binalaan siya ni Linshi na lumayo sa ibang babae dahil mga tuso raw ang mga yon. Sa isip ng ferret, ang batang demonist na ito ang pinakatuso sa lahat, kailangan niyang lumayo.
Napagtanto ni Davinen na kailangan na niyang makipagkita kay Hongya ng palihim mula ngayon. May pagkain sa mesa, inihanda ni Linshi. Ganito ba talaga ang kinakain nila sa almusal? Napaisip ang binata habang nakatingin sa pagkain. Nagulat si Linshi at tinanong kung bakit hindi pa kumakain ang kanyang kuya. Nagtanong si Davinen kung nakakain ba talaga yon. Sumagot ang dalaga na siyempre naman. Samantala, nilantakan na ng dilaw na aso ang lahat ng pagkain at ngayon ay mahimbing nang natutulog. Inakala ni Davinen na hindi na humihinga ang ferret. Ngunit nang tikman niya ang pagkain, nagustuhan niya ito ng husto. Napagtanto niyang masarap pala talaga, kaya malinaw na hindi siya nilaso ng kapatid niya. Para kay Davinen, napakahimala ng lasa, para bang lumulutang siya sa ilalim ng dagat kasama ang mga sirena. Dahil doon, napagpasyahan niyang maghanap ng trabaho. Wala naman siyang klase ngayong araw. Kailangan niyang maghanap buhay. May asawa na siyang aalagaan, may aso pa at ngayon, nadagdag pa ang nakababatang kapatid. Ngunit walang laman ang pitaka niya. Naisip niyang hindi siya pwedeng umasa sa kanyang ate. Responsibilidad ng lalaki ang magtaguyod ng pamilya, hindi dapat pahirapan ang mga bata. Sa labas, nakita siya ni Fatso na nagsabing lumabas lang din siya para magpahangin. Nagtaka si Davinen kung bakit may palakol sa likod ang kaibigan. Magpuputol ba raw ito ng panggatong? Tumawa si Fatso at sinabing magtatrabaho lang siya ng sideline. Nagpresenta si Davinen na sumama. Pumayag si Fatso, kulang daw sila ng isang tao, at inalok si Davinen na sumali sa squad. Nagulat si Davinen nang makarating sila sa Mercenary Hall. Hindi pala nabanggit ni Fatso na mercenary siya. Alam ni Davinen ang tungkol sa Mercenary Union pero hindi siya kailanman naging interesado rito hanggang ngayon. Maraming tao sa loob. May sangay ang union sa bawat lungsod at tinatawag pa nga itong earning houses. Araw-araw, may mga mission na inilalagay sa bulletin board mula sa Superpowers Department at iba't ibang ahensya ng batas. Iba-iba ang gantimpala pero lahat ay may halaga. Unang beses itong nakita ni Davinen. Ipinaliwanag ni Fatso na malaya ang mga estudyante na sumali sa mercenary groups, hindi ito ipinagbabawal ng akademya. Minsan pa nga, ang akademya mismo ang tumutulong maghanap ng trabaho. Lumapit si Davinen sa bulletin board at buong yabang na sinabi, lahat ng to, magiging akin. Magiging bilyonaryo raw siya, kailangan lang tapusin ang mga mission at wala na siyang problema sa pera. Nagulat ang mga mercenary. Bakit ganoon kakumpiyansa ang lalaking ito? Gusto rin ba niyang maging mercenary? Sa isip ni Davinen, kapag yumaman na siya, ibubuhos niya ang lahat, kahit hindi siya tapikin sa ulo ni Hongya. Inutusan siya ni Fatso na sumunod. Ipinaliwanag niyang irerekomenda niya si Davinen, pero nakadepende pa rin sa performance kung tatanggapin siya. Pagpasok nila sa opisina, sinabi ni Fatso na nauuna ang squad nila ang Mujan. Sikat daw ang grupong ito at may sarili pang fans. Ipinakilala ni Fatso si Kavainan sa boss. Isang freshman na nag-aaral kasama niya at gustong sumali sa squad. Ngumiti ang boss at iniabot ang kamay para bumati sa binata.